Kumusta ba sa Pilipinas? Kumusta na po kayo ngayon? So, alam nyo ba na samot-sari naman ngayon ang lumalabas na mga balita hinggil naman dito sa pagsiserve ng warrant of arrest dito sa leader ng Kingdom of Jesus Christ. At alam nyo ba na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita itong si Pastor Apollo Kibuloy at hinala ng PNP o ng Philippine National Police. Ito daw ay nasa ilalim ng lupa o nasa tunnel, nasa underground. Alam nyo ba na nako, umani ng pagbatikos at kantsaw itong si PRO 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III na patuloy na naghihintay dun sa compound ng KOJC sa Davao City upang iserve lamang nila yung warrant of arrest para dito sa leader ng KOJC. Ito daw si General Torre ay walang puso, sinungaling daw, demonyo, kung ano-ano pa, no? Kaya lang ay hindi naman pinapatulan, syempre, nitong general. At kung matatandaan ninyo, yung paglusob ng nasa 2,000 na kapulisan, paglusob sa Kibuloy compound ay mahigpit na, na kinundi na naman nitong sina Tatay Digong at ni Vice President Sara Duterte, na wika nga nitong si Vice President Sara Duterte ay overkill daw ang ginawang ito ng PNP sa pagsiserve ng warrant of arrest dito sa compound ni Kibuloy para lamang dito sa kanilang leader. Mukha daw nagdrama pa itong si Vice President at nagsorry pa sa mga miyembro ng KOJC at nagsabi na nalulungkot siya at nagsisisi siya dahil sa inendorso niya dito ang si President Marcos noong panahon ng eleksyon. So, ito daw naman si Senador Bato de la Rosa ay nagpaplanong magsagawa ng Senate hearing gamit daw ang kinamumuhiang in aid of legislation. Gagastusin na naman daw dito yung buwis ng mga Pinoy na walang katuturang bagay. Taas daw ang tensyon ngayon sa compound ni Kibuloy dahil sa sandamakmak na pulis at libu-libong supporters ng pastor. Puro panlalait ang inabot ng mga pulis na hindi naman tumitinag kahit personally na ang binabato sa kanila ng mga taga KOJC. Siyempre, may nasugatan na sa magkabilang kampo at nag-uunahan sila sa media mileage na magsasampa ng kaso sa husgado. Sabi nga wow, pero na hindi daw sisiklab yung gulo sa KOJC compound dahil alam nyo ba yung magkabilang grupo ay malaya nagbibideo ng kilo sa isa't isa. Na hindi natin maiikaila na nagbabatuhan ng akusasyon ang magkabilang panig at sambayan na ang bahala kung sino talaga yung dapat nating paniwalaan sa kanila, ano pa nga ba yung dapat nating paniwalaan. Sabi nga, kailangan pa bang i-memorize yan? So, ayon dito kay Torre daw, hindi sila aalis sa compound at mananatili sila roon kahit ilang araw pa para lamang maisilbi yung warrant of arrest kay Kibuloy. So, hindi natitinag si Torre na sa pakiusap ng supporters ni Pastor na lumisan na, doon sila sa compound, umalis na, dahil malakas daw ang paniniwala ni Torre na andun lang si Kibuloy sa bunkers. Lalo na't nakatanggap siya ng human intelligence na namataan talaga doon si Kibuloy. So, armado daw si Torre ng inside info ng kinaururoan ni Kibuloy, kaya lang hindi nila mahagilap ang huli dahil palipat-lipat ito ng pwesto. So malaking bagay talaga yung 10 milyong reward na ini-offer sa sino mang makakapagturo sa kinaroroonan ni Kibuloy at mukhang marami ang nagkaka-interest dito. May tiyak na sabi nga may maghuhudas diyan, no? At magtuturo kay Kibuloy sa mga disipulo niya. So, ano sa tingin nyo ng mga kababayan natin? So, sa ngayon ay gumagamit itong si Torre ng ground penetrating radars para matuntun yung kinaroroonan ni Kibuloy. Ang GPR ay ginagamit tuwing may sakuna, lalo na kung kapag bumagsak na building dahil para ito ma-trace kung saan nakapwesto, kung saan mayroon tao. So, sa pintig daw nung
sa pintig ng radar, no? So, effective kung talagang nagtatago si Kibuloy doon. Problema lang, maraming bunkers sa 30 hectares na compound ni Kibuloy ay baka buwan ang bibilangin bago makita ang pakay ni Torre. Na-scan na ni Torre ang mga structures at layout ng building sa compound, kaya lang kahit anino ni Kibuloy ay wala pa. Hindi pa talaga malaman kung nasaan. Kasi mga kababayan natin, sabi nga wala tayong itulak kabigin dito. Tayo nasa gitna lang at inaalam natin yung mga bagay-bagay. Ito si President Bongbong Marcos. Alam nyo ba na sa ngayon ay nakikiusap siya na sumuko na itong si Kibuloy para daw wala nang madamay. So maganda yung pakiusap din ng presidente na sumuko na lang para sa nakakarami. Pero ang tanong ay ibigay kaya ng mga miyembro ng KOJC ang kanilang leader? Ipahuli ba ito? Bagamat sinasabi na nasa 10 milyon ang ulo ng leader ng KOJC at kung sino man ang makakapagturo nito, abay tiyak na milyonaryo, no? Kasi 10 milyon ang nakapatong sa ulo naman nitong si Kibuloy. At sana ng Davao City Regional Trial Court ang Philippine National Police na itigil yung kanilang isinasagawang paghanap dito kay Kibuloy sa Buhangin District sa Davao City. Yun yung lugar, mga kababayan. Nasa 30 hektarya ba naman ito? Syempre, mayroon niyang mga tunnel. At syempre, marami din diyang building. Parang ano lang ba? Parang yung Pogo lang. 'Di ba? Napakadaming magagandang building at may tunnel pa. So ganito din ito, 'di ba? Papayag ba naman yung mga miyembro na mahuli yung kanilang leader? So ayon dito kay Duabes, ang pagpapalabas ng cease and desist order ay bunsod naman ng mga banta at panganib sa seguridad naman sa mga miyembro ng KOJC. At pinatatanggal din ng korte ang mga barikada. So maraming barikada pala doon nagawa, no? O anumang harang sa pagpasok at palabas ng nasabing compound. Ayon naman kay Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, hindi nila aalisin ang puwersa ng PNP sa KOJC compound bagamat may utos ang korte. Matigas, di ba? Wala sa kanilang korte-korte. Basta't nandyan yan, di ba? Hindi sila aalis hanggat hindi nahuhuli itong si Kibuloy. Sabi ni Abalos, malinaw na ang mga barikada na inilagay ng mga otoridad ang ipinaalis at hindi sakop ng kautusan ang pagpapatigil sa operasyon ng PNP sa paghahanap kay Kibuloy. At iba pang mga kapwa akusado sa kasong child abuse at human trafficking. Ito yung kaso kasi na isinampa laban dito naman kay Kibuloy. Samantala, nasa 109 na pulis naman yung handang ipadala pa, dadagdagan mga kababayan natin. Yung pwersa sa paghahanap naman kay Kibuloy sa KOJC compound na pinaniniwala ang pinagtataguan nito. At ayon naman dito kay Police Lieutenant Colonel Ernel Solis, yung PRO 6 Chief Information Officer, ay inaprubahan na ni Police Brigadier General Jack Wanki, Police Regional Office 6 Chief naman, ang deployment ng 100 pulis mula naman sa Civil Disturbance Management o CDM unit ng Iloilo City Police Office o ICPO at Iloilo Police Principal Office o IPPO. At hinihintay na lamang ang C-130 aircraft ng Philippine Air Force naman na magdadala sa mga pulis sa Davao City. Talagang talagang hindi tatantanan itong pangyayaring ito hangga't hindi na i-serve ang warrant of arrest dito sa leader ng KOJC. Alam nyo, nagsalita na din dito si President Bongbong Marcos at sinasabi niya wala doon naman siya nakikitang human rights violation na
sinasabing pang-aabuso sa operasyon ng Philippine National Police sa Davao City. Eh syempre, alam niyo naman itong Pangulo, marami siyang source of information kung sino-sino yung mga nagsasabi sa kanya o nagsusumbong sa kanya. So, hindi natin alam kung alin doon yung totoo. At sabi ng Pangulo na walang armas daw. Ayan ha, wala daw armas at hindi gumamit ng tear gas ang mga pulis sa paghahalughog sa compound ni Kibuloy. So, totoo ba ito? Please. Kaya talaga namang buong puwersa no? Ipinadala dito. At kasabay nito, naninindigan naman ang Pangulo na walang halong politika ang pag-aresto kay Kibuloy. Eh di, wow. wala daw halong politika di, wow. O di ba? So, ang dapat anya ay sumuko na lamang si Kibuloy para matapos na ang gulo at huwag nang idamay at isabak ang kanyang mga tauhan na wala namang kasalanan. Totoo yun. Wala namang kasalanan yung mga miyembro ni Kibuloy. Kung si Kibuloy man ang nagkasala, si Kibuloy lamang ang dapat na arestuhin. Kaya lang, ang tanong natin dito, dumaan ba sa due process itong pag-aresto dito kay Kibuloy? At saka, saan ba talagang building dapat na isi-serve itong warrant of arrest? Sa ngayon, ay nakikiusap itong si Pangulong Bongbong Marcos na sana daw ay tumigil na ang mga miyembro nito at huwag nang makisali pa sa pag-aresto sa kanilang leader. Dahil alam daw naman nila na kaya kinatigan ng Korte Suprema at nagpalabas ng warrant of arrest para dito kay Kibuloy dahil sa alam na nagkasala ito. Kaya lang, sinasabi ng Korte naman, ng Regional Trial Court ng Davao City na hindi dapat yung ginagawa ng mga kapulisan. Kaya pinatigil ng korte ng Davao yung yung police ops. Hindi na natin maintindihan kung anong tama di ba? Kasi alam nyo, paano masasabi natin hindi ito hindi talaga ito politika. Lahok-lahok na 'di ba? Halo-halo na sino yung dapat na sino yung mga nagpapapansin, sino yung nakikisakay dun sa mga issue. Talagang sikat na sikat ngayon itong si dating spokesperson na Harry Roque, no? At sabi nga ay positibo daw na maharap sa kasong treason si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Kasunod naman ng panawagan nito sa taong bayan na maglunsad ng people power. Tunay na ba na dapat nang maglunsad ng people power upang ibagsak daw ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Eto na, nag-uumpisa na, naghihikayata na kung sinong mga sasama sa pagpapabagsak sa administrasyon ng ating Pangulo. Hindi naman siguro tama yung ganoon. Kaugnay naman ito, sinabi naman itong si Representative Dan Fernandez, chairman ng Committee on Public Order and Safety, na posibleng maharap muli sa contempt si Roque na pag-uusapan pa rin ng mega panel ng Kamara. Alam mo, dapat na itawag kay Attorney Harry Roque si Mr. Contempt. Kasi lagi siyang gustong-gusto siya, paborito siya sa Senado, sa Kongreso, na ma-contempt of court. Gusto siya laging nakakulong. Ewan natin, dahil siguro sa ang matatalino ay galit o takot din sa kapwa nila matatalino. Itinuturing naman natin na matalino din itong si Attorney Harry Roque. Kagaya din ng mga tao naman o ng mga senador, kongresista na feeling nila matatalino din sila. Kasi lahat sila feeling matatalino O sabihin natin na sa isipan nila, silang lahat ay matatalino. Kaya talagang nagpapahangaan ng kanilang mga talino. Yung sino ba yung dapat na pamaibabaw, sino ba yung dapat nilang dikdikin, kampi-kampi ang bawat isa. Yan na may alam na alam natin. Kahit sabihin pa nga ni Pangulong Ferdinand Marcos na hindi yan politika. Buka pa lang ng bibig niya, politika na. Diba? Ang nagustuhan lang natin dyan yung sinabi ni Pangulong
Ferdinand Marcos na sumuko na. Itong si Kibuloy. Kasabay naman ng panawagan ng mga tao na lumantad na sa kalsada at pabagsakin ang administrasyon ng ating Pangulo. Nako, pahaba pa yan ang pahaba mga kababayan natin. Iwan muna natin yan. Maraming salamat po sa inyo. Ako pa rin po ang inyong lingkod si Jet Claveria, kapwa nyo Pilipino.